Hallelujah. Sa kabila naman, pakisabi sa kanya, pinagpala ako ngayon dahil nandito ka. You know? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sino dito yung nag-enjoy sa series natin, The Unfailing Faith? Grabe, 5 months, no? Grabe, ang dami natin pinag-usapan, ang dami nating natutunan. Sino naman dito masasabi niya na lumago talaga ang kanyang pananampalataya? And masasabi natin that all throughout that 5-month-long series, that unfailing faith is by grace and grace alone. Biyaya lamang ng Diyos kung bakit tayo ay nagkaroon ng unfailing faith. Pero alam niyo, meron akong temptation na pag-usapan si Apostle Paul this afternoon sa inyo, pero hindi siya yung pag-uusapan natin. The Lord has prepared for us something new this month of November. Kaya pakisabi sa katabi mo, ma-excite ka, kapatid. Yes, because what we are going to talk about this month of November is understanding the blessings of God. Hallelujah. Tayong lahat dito ay pagpapalain ng Diyos. Handa ka na ba, kapatid? Kaya ngayon, I encourage you, sa buong month of November po natin, lakihan mo na yung sisidlan mo. Oo, lakihan mo na yung lalagyanan mo dahil magpapala ang Diyos dito sa church. Dahil uulan ng pagpapala dito. At kung ikaw, kapatid, magdadala ka lamang ng sisidlan na sinlaki lamang ng communion cup, yun lang yung pupunuin ni Lord. Pero kung magdadala ka ng galon, magdadala ka ng drum, pupunuin ng Lord yung drum na yan. Amen. Kaya ngayon pag-uusapan po natin understanding the blessings of God. And the first series o yung pag-uusapan natin, first theme na pag-uusapan natin this first week of November is the blessings of God. What are the blessings of God? No, napakasimpleng topic ito. I believe it is so broad and it is so general. Ano nga bang meron pag sinabi natin the blessings of God? At paano natin masasabi that we are living the blessed life? Amen. Paano natin masasabi, YDC, that we are living the blessed life? What are the standards? Ano ba yung masasabi nating standard na kapag meron tayo nito, masasabi natin na pinagpala tayo? Amen. This afternoon, the Lord will divert our minds and I pray na lahat po tayo mababago ang mga mindset po natin pagdating sa pag-aaralan natin this afternoon so that we can understand what is the blessing of God. Amen. Pakisabi sa katabi mo, maghanda ka, kapatid. Ma-excite ka sa gagawin ni Lord. Amen. Are you ready, YDC? So tignan muna natin yung definition ng salitang blessing. Sa Merriam-Webster Dictionary, sabi dito, the act or words of one that blesses a thing conducive to happiness or welfare. Grace said at a meal. Ayan, kapag nagpe-pray daw tayo, sino dito yung nagpe-pray bago kumain? Wushu. Pag nasa Jollibee kayo sa public, hindi nga kayo makapag-pray. Ikaw na mag-pray. Pasahan pa kayo ng prayer. Sana walang ganun sa YDC, amen. Na kahit sa public, mananalangin tayo ng ating pagkain. Amen? Hindi natin ikakahiya ang Panginoon. A prayer calling for divine care, protection or favor, something that provides happiness or does good for a person or thing, an acceptance of something as satisfactory. Kung papansinin niyo po lahat ng words na binabanggit ng dictionary, it is all about your welfare. Yung kabutihan mo, yung pangpara sa'yo. Amen? Yung ikakabuti mo. Pakisabi sa katabi mo, yung ikakabuti mo. That is the blessing. That is defined by the dictionary. Basahin pa natin yung susunod. The act of making something holy through religious ritual. Pag sinabi daw palang blessed or blessing, something that was made holy. Pag pinabanal. To proclaim the glory of, to furnish freely or naturally with some power, quality, or attribute. Ibig sabihin pala, kapatid, ikaw ay tinawag na pagpapala kung ikaw ay banal sa ating Panginoon. Parang hirap yatang maniwala. Pakitignan mo, tignan mo yung katabi mo. Sige, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang pinagpala yan? Bakit tumatawa kayo? Nakakatawa yung itsura niya. Alam nyo, kahit ganyan yung itsura ng kapatid, yung katabi mo, mukha mang hindi naligo yan, pinagpala yan ng Diyos. Amen. Pinagpala yan ng Panginoon. Lahat ng naniniwala at na kay Kristo, tinawag silang pinagpala. Katulad po ng pinag-uusapan natin, someone who was made holy are called blessed or blessing. To furnish freely or naturally with some power, quality, or attribute. Sa Tagalog, tignan natin ang ibig sabihin niya. Sabi niya dito, grasya, basbas, biyaya, hulog,
Hulog? No? Pag nahulog ka pala. Sino dito ang nahulog na? Oo. Pag daw nahulog ka, pinagpala ka. Hindi. Hulog galing sa taas, no? Yun yung ibig sabihin nun. Ikayo kanyan, magumpisa tapa, lata pa man. Mabuting kapalaran, yan yung tinawag na blessing. Blessing daw yan, pinagpala. Blessed, banal, sagrado, mapalad, pinagpala. Ito yung mga definitions lamang yan. Tignan natin yung Hebrew word naman. Sa Hebrew word, ang ibig sabihin niya is beraka or baraka. Braka, ganun yung ibig sabihin niya. Blessing. Yan ang ibig sabihin niya. Ayan, barak, to give blessing, to give praise, to give honor, to give glory, to bless. Basically, ginagamit ito ng mga Hudyo kapag binibless nila ang Panginoon. Amen. They are using this word baraka or barak. Sa Greek naman, ibig sabihin niya is eulogia. Ginagamit yung word naman na to, alam mo yun, kapag merong thanksgiving, kapag nagbibigay ka ng pasasalamat, ayan, eulogia ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, you are blessed. Amen. YDC. You are proclaiming blessing. At mababasa natin ito sa Matthew 5, ewan ko kung familiar kayo, nabasa nyo na ba yung The Beatitudes? Familiar kayo sa The Beatitudes? Yung teachings ni Jesus, Matthew chapter 5. Yung ginamit na word ni Jesus doon sa Greek is makarios. Yes, makarios, which means happy. Kapag sinabing dito, sa context na yan, or other word, or other definition of the word blessed, ibig sabihin niya is makarios, happy, pinagpala. Tignan mo nga ulit yung katabi mo. Mukha bang happy yan? O mukhang pinagbagsakan niya ng langit at lupa? Para daw masabi na tayo daw ay pinagpala, dapat na kay Kristo tayo. So, ito yung pag-uusapan natin, YDC. And basahin natin yung 1 Thessalonians 5:23. This is vital sa pag-uusapan natin. So, wag niyong kakalimutan yung illustration na ibibigay namin sa inyo. Okay ba? Say amen kung nakakasunod kayo, YDC. This is important to the topic na pag-uusapan natin, no? Itong 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Ganito po ibinigay sa atin ng ating senior pastor ang pag-uusapan po natin. Dahil ang ating Panginoon, kapag sinabing blessing, hindi po yan nalilimit sa kung anong nakikita ng ating mga mata at ng ating mga kamay. Amen. Madalas, hindi ko sinasabing lagi, pero madalas, kapag naririnig natin yung salitang blessing, yung pumapasok sa isip natin yung mga material na bagay. Hindi ba? Ay, binless ako ni ganyan. Binless ako ni ganito. Binless niya ako ng sasakyan. Binless niya ako ng pera. Di ba? Amen. Ewan ko, pero ako lang yata yung ganun. Pero most of the time, pag iniisip ko yung blessing, yung laging pumapasok sa isip ko, yung material na bagay na nahahawakan ng aking kamay at nai-enjoy ko. Yun yung isip ko before. Pero dito sa pag-uusapan natin, maiintindihan natin that the Lord wants to bless us. Hindi lamang po sa pampisikal, but even in our emotional and in our spiritual, the Lord wants to bless us wholly. Kabuuan. Amen. At prayer ko, YDC, my prayer is this, na pagkatapos ng pag-uusapan natin, tayong lahat ay lalabas sa kwartong ito, higit na pinagpala ng Diyos. Hindi lang pang material, pero sa lahat ng aspeto ng ating buhay, tayo ay matatawag na pinagpala. Amen. How many among you here once again wants to be blessed? Sino dito gustong maranasan ng pagpapala ng Diyos? Parang kukunti pa rin. Sino dito nais maranasan ang pagpapala ng Diyos? Amen. Hallelujah. Dapat nandyan lagi yung desire. Dapat hindi yung nawawala. And let me open up this conversation, yung pinag-uusapan natin sa 1 Ephesians chapter 1, verse 3. And after this, magpe-pray tayo. Let me read this verse. All praise to God, sabing ganun ni Apostle Paul, sinusulatan niya yung mga taga-Ephesus, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Pakisabi, blessed. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Let us pray. Father, we thank you. Bless us this afternoon, Lord. Nawa, Panginoon, ang iyong kamay hindi pumaalis sa bawat isa. At maranasan po namin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay ang pagpapala ng iyong salita.
na wala po kaming mamimiss out, Panginoon, na tatanggapin po namin lahat ng ito. At mamumuhay kami, Panginoon, higit pa sa pinagpala, Panginoon, dahil kasama ka namin. Because we have you in our lives, because we have your word. Bless us this afternoon, Lord. We praise you, we honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Meron na yan po yung pinalakpak na. This is crucial, no? This is crucial lahat yung yung dalawang verses na nabanggit kanina bago tayo magpo-proceed sa mga pointers natin ay crucial sila. Una sa lahat, yung 1 Thessalonians 5, pinapakita doon na tayong mga tao ay tripartite being. Amen. Tripartite being po tayo. Pwede po ba natin ipakita yung larawan? Ayun. Yes, we are spirit living, or we are spirit having a soul living in a body. Amen. Yan po ang being natin. Yan po ang nilalaman ng ating pagkatao. Isa po tayo mga spirito na may kaluluwa na nasa isang katawan. Amen. At gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na mas totoo po ang spiritual kaysa sa kung anong meron sa ating mga laman. Yes, the spirit is much real, much reality than what the body has. Nakukuha ba, YDC? This is our biblical picture at gusto ko tatandaan nyo to. Amen. Huwag niyong kakalimutan yung illustration na yan dahil napakahalaga at dadaan-daanan natin lagi yung illustration na yan. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, the Lord, sige wag muna po tayo nga alis doon, wag tayo nga alis. The Lord wants to bless us. He has blessed us all of the blessings, spiritual blessing in the heavenly realms. Saan? Sa ating spiritual. Amen. Nakakasunod ba, YDC? Ibig sabihin yung pagpapala na ibinigay sa atin ng Lord na pinakamahalaga ay ito. This is our identity. Amen. Who we are in Christ is so important to what we are talking about this afternoon. Napakahalaga na maintindihan mo kung ano yung meron ka kay Kristo. Dahil marami sa atin, dahil hindi nila alam kung anong meron sila kay Kristo, namumuhay sila ng miserable dito sa lupa. Kahit na alam nilang Kristiyano sila. Yes, and sadly, there are Christians who proclaim they are Christians, and yet, namumuhay sila na, alam mo yun? At panemi nga kakit malungkot. May nakita na kayong ganun? Pag lagi mo siyang nakikita, lagi siyang bad trip. Ito, laging nakakururot yung kilay niya. Naalaga niya lagi, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. May nakita na kayong ganun? It is very possible, YDC, that person is not aware. Pakisabi aware. Sa kung anong meron siya kay Kristo. And probably, YDC, you are one of those people. It is very possible na ikaw mismo hindi mo alam anong meron ka kay Kristo. That is why we have to understand this. Kaya punta na po tayo sa unang blessing po natin. Because we are united in Christ. By the way, take note of this. Balik tayo sa Ephesians chapter 1 verse 3. Balik tayo dito. Look at this. Blessing in the heavenly realms because we are what? Because we are what? United with. This is crucial. Because if you are not united with Christ, you will fail to experience the blessings of God. And this should, itong pinag-uusapan natin, dapat magbigay ng paalala sa bawat isa kung ikaw ba talaga ay na kay Kristo o wala. Amen. This should warn each and everyone if you are really born again. Talaga bang ipinanganak ka sa Espiritu? Are you really united with Christ? Because these blessings, let me put it this way, can only be experienced by those who are united with Christ. Exclusive po sila sa mga taong na kay Kristo. Amen. At naniniwala ako dito sa YDC, tayong lahat ay na kay Kristo na. Aro, di taklaring may amen.
naniniwala ako na lahat tayo dito ay na kay Kristo na. Amen. Madidistinguish natin yon sa kung papaano ka mamuhay dito sa lupa. Pero hindi po yun yung pag-uusapan natin. So number 1, spiritual blessings. Babasahin ko sa inyo anong meron sa mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. This is the spiritual blessings that we have. Our gospel identity. Ito yung bagay na meron tayo na ibinigay sa atin ni Kristo. And yes, kapatid, you may not know or you may not understand what you are going through right now, but let me tell you this plainly. Kahit anong nararanasan mong sitwasyon ngayon, kung na kay Kristo ka, tinawag kang pinagpala. Yes. Hindi mo man naiintindihan anong nangyayari ngayon sa buhay mo. But one thing is sure, if you are in Christ, you are called blessed. You are called blessed. Basahin po natin. No, tignan po natin yung mga spiritual blessings po dito sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 14. Though, hindi ko na po babasahin tong buho. Kapampangan yan eh. Hindi ko to babasahin buo, pero nakapalagay dito lahat sa verses na to, yung mga spiritual blessings na meron po yung mga nananampalataya kay Kristo. It was the Lord, God, giving us all of the spiritual blessings from the heavenly realms. Amen. Itong mga pagpapalang ito, hindi nyo mabibili dito sa lupa. Itong klaseng pagpapalang ito, hindi nyo mabibili gamit ang pera. Itong mga pagpapalang ito yung mga pagpapalang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ma-enjoy lamang ng mga taong nananampalataya at nagtitiwala sa kung anong ginawa ni Kristo para sa kanila. Amen. Are you ready? So ito yung unang spiritual blessing natin na mahahanap sa verse 4. You are chosen to be holy in Christ. And once again, YDC, I want you to understand this very carefully. Gusto ko, ngayong oras na to, huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Gusto ko ngayong oras na to, bigyan mo ng pansin lahat ng mga sasabihin ng salita ng Diyos dahil ito yung pagpapala para sa'yo. Because this is who you are. Ito ikaw, kay Kristo. Amen. Ito ikaw kay Kristo. Ito yung identity mo. Amen ba, YDC? Sabi sa verse 4, you are chosen to be holy in Christ. Ikaw ay tinawag na banal dahil kay Kristo. Saglit lang, Kuya Raj, totoo ba yan? But may mga pagkakataong nagkakasala pa rin ako, may mga nagagawa akong hindi maganda. Totoo bang banal ako? Yes. And tignan nyo, in-explain ng maayos ito sa Colossians chapter 1, verse 22 to 23. But now, He has reconciled you by Christ's physical body. This is God, God the Father, reconciling you because of what Jesus Christ has done on the cross to present you holy in His sight. This is the first identity that you need to understand, YDC. This is who you are. You are made holy because of Jesus. This is what you have. Paano yun, Pastor? Nakikita ko sa buhay ko. No, it is not about what you do. It's about what Jesus Christ has done. And therefore, this is who we are. Ito yung mahirap dito. Ito yung mahirap dahil yung nakikita ng mga mata mo yung naging failures mo. Nakikita ng mga mata mo yung mga kapalpakan mo. Nakikita ng mga mata mo yung mga bagay na nagagawa mo. And therefore, nawawala yung paningin mo sa katotohanan na yan, napupunta sa sarili. Totoo ba? Totoo ba na pinabanal ako? Totoo ba na banal ako kay Kristo? But this is the truth. Amen. Once again, how many among you here are in Christ? Yung masasabi niya confidently that I am now a child of God. I am in Jesus Christ. And therefore, YDC, you have to put this in your mind that you are holy. You are holy. Kuya Raj, hindi mo naiintindihan kung ano yung mga bagay na nagawa ko dati. Hindi ko nga maintindihan yung mga bagay na nagawa mo dati. I may not know what you did. But one thing is sure, because of what Jesus Christ has done, you are now presented holy before God. Hindi po sa merits mo. Hindi sa kung ano yung ginawa mo.
Hindi sa kung anong good works na meron ka, but because of what Christ has done for me. I can stand in the presence of God holy. At hindi po ba dapat magalak tayo sa katotohanan na yon? O ayaw nyo? Hindi ba dapat nagagalak tayo sa katotohanan na yon? Di ba? Kasi hindi mo na siya kailangan paghirapan. It was given to you by Jesus. Look at verse 3. Verse 23, if you continue in your faith. Siguro naman lahat po tayo dito nagpapatuloy sa pananampalataya. Amen. Lahat naman dito, hindi po tayo susuko sa ating pananampalataya. Amen. And therefore, as you continue in your faith, this is your default standing before the Lord because of Jesus. You are made holy. Pambihira. Ang hirap tanggapin, no? Ang hirap tanggapin. Dahil na programa tayo na dapat gawin mo muna yan. Dapat ma-attain mo muna to. Dapat makapag-fasting muna ako ng 40 days. 40 nights. No? Ang hirap tanggapin ng katotohanan ito, but this is the truth. Regardless of what other people will say, YDC, ano man yung sabihin ng mga ibang tao nakapaligid sa'yo, this will remain true if you are in Christ. You are made holy. You are made holy. Pangalawa, you are adopted to be His children, the highest blessing of all. Sa verse 5 ng Ephesians, He is so rich in kindness and grace that He has purchased our freedom. Iba po yata yan. Verse 5 tayo. Yan. God decided in advance to adopt us into His own family. Ikaw ay anak ng Diyos. Have you thought about this? Realidad ba to sa buhay mo? O masyado ka nang na-focus sa mga bagay dito sa mundo na inadapt mo na yung identity na yon, that you have forgotten who you are? Nakalimutan mo na kung sino ka. Kasi nakatuon yung identity mo sa kung anong kaya mong i-achieve. Kapag may ganitong grades na ako, yun, successful na ako. Pag may ganito na akong lupa, pag mayroon na akong achievement na ganito, ayan, eto na, yun yung identity ko. Paano pag nawala yun? Paano pag bumagsak yung grade? Paano pag may hindi magandang nangyari? Paano yung mga bagay na pinanghahawakan at pinaniniwalaan mo na bigay ng mundo? Biglang nawala. Anong mangyayari? Where is now your identity? Marami sa atin nakatuon ng identity natin saan? Mga likes sa Facebook. Hello? Sinabi dito, it is so clear, by bringing us to Himself through Christ Jesus, this is what He wanted to do. And it gave Him great pleasure. It pleased the Lord. Nalugod ang Diyos na ikaw. Opo, ikaw, tinawag Kanyang anak. It pleased the Lord. The Lord is glad to call you as His own. This is the truth. This is the spiritual blessings that we have in the Lord. Amen. Sabi sa John 1:12, look at this. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Sino po dito ulit ang naniniwala kay Kristo? Talaga bang naniniwala ka? Bakit nung pangalawang tanong, kumonti yung mga nag-amen? Sino dito tunay na naniniwala kay Kristo? Then this is true, that you are a child of God. Isa kang anak ng Diyos. Amen. Please, wag mong panghawakan yung identity na binibigay ng mga kaibigan mo. Hindi ka ganyan. Wag mong paniwalaan ang sinasabi ng mga classmates mo sa'yo. Hindi ka ganyan. Sinasabi ng classmates mo, wala kang mararating. Sinasabi ng mga magulang mo, wala kang mararating. Hindi ka ganyan. Remind yourself that I am a child of God. Ano man yung sabihin ng mga taong nakapaligid sa akin, ano man yung identity na ibibigay ng mundo, no, I am a child of God. This is who I am in Christ. I am a child of God. Amen. Look at number 3. The Lord redeemed us through the blood of Jesus. Niredeem ka na niya. He has bought you. Pinurchase ka ng ating Panginoon. He redeemed you through the blood. This is your spiritual blessing. Si Kristo namatay para sa'yo. At hindi niya hinintay kung makakagawa ka muna ng mabuti o hindi. Regardless, He died for you still. This is true.
This is the trustworthy saying na sinasabi ni Apostle Paul that Christ Jesus came to this earth to save sinners of whom I am the worst. He redeemed me from every sin. Take note of that. Not general sin, not sin as a whole, but every sin that you have committed, niredeem ka na ng Diyos dahil sa kanyang dugo. Ganun katindi yung pagpapalang ito. Amen, YDC. Huy! Huy! So kayo pa ken. You are highly favored. You are highly favored. With wisdom and understanding. YDC. Kung ano man yung sinasabi ng mga, eto kasi may mga naririnig ako. May mga kabataan, of course, no? Siyempre, yung mga parents natin, may mga hindi pa born again. May mga naririnig tayo sa mga magulang natin na sinasabi nila, ikaw mulala ka. Sino dito nakaranas na nun? Mga ilan? Puti ka makanyang ka. Nakangkasyas buntok. Sino dito naka-experience na ng ganun? Ikay nakamigbayo. Di ba? Alam nyo, sa kabila ng mga sinasabi nila, this is what the Lord is telling to you right now. Anak, alika mulala. Because you have the mind of Christ. Ayun, no? You have the mind of Christ. Makikita natin yan sa verse 8 ng Ephesians chapter 1. He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. This is who you are. Kapatid, alika mulala. Amen. You have the mind of Christ. Kuya, hindi naman po ako ganun nag-e-excel sa academics ko. Ako rin naman eh. Alam niyo po bang hindi ako nag-excel sa academics ko before? Hindi po ako ganun katalino before. As in talagang, isipan mo na, maging honest kaya kayo. Makakarina yung mga sabyan. Pero syempre, for the sake of this conversation, kasi this is my identity now in Christ. Values na lang ha. Values, the subject. Makarina yata ang sabyan, mali ko na yata ang sabyan. Values na subject yung grade ko, 69. Ringaliwa, pambira. Makarina yung pastor, makanya po mo. Opo, makanta ako po before. Pero nung na-realize ko that I have the mind of Christ, I have realized na hindi pala ako kung ano yung mga I am not defined by my grades. I am not defined by standards. I am defined by what the Word says I am. Kaya kapatid, kung ano man ang sabihin ng mga taong nakapaligid sa'yo based sa kung anong kaya mong gawin, huwag makanyang ka-grades. Kabobuan mo, Adam makanyan. May mga naririnig kayong ganon, sinasabi nila na borbolin ka daw. Take note of this. That is not your identity. Your true identity in Christ is that you have the mind of Christ. You have all the wisdom and understanding of Jesus. Amen. At mararanasan natin ito kapag nakay Kristo po tayo. Amen, YDC. You are co-heir with Christ. Verse 11, tagapagmana ka kasama si Kristo. This is your spiritual blessing because we are united with Christ. We have received an inheritance from God for He chose us in advance. Pinagpala ka ng Diyos, you will inherit the kingdom of God. And it is possible na mararanasan mo siya ngayon, but even in the future glory, mararanasan mo yung inheritance mo kay Kristo. This is what you have. Amen. Ito yung identity na meron ka. Tagapagmana ka. Hindi man kumpanya yung mamanahin mo. Hindi man. Pero yung mamanahin mo yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, YDC, kung mamanahin mo yung kaharian ng Diyos, higit ka pa sa pinagpala. Amen. Pinagpala kang lubos. Amen, YDC. Number 6, you are saved through Jesus Christ. Grabe yung blessing na to. Amen. Sino dito na-excite sa pinag-uusapan po natin? Have you realized this is what we have in Jesus? Nare-realize nyo ba this is what we have? Wala ka man ng mga bagay dito sa mundo, wala ka man yung anong meron silang standard dito sa mundo para sabihin nilang successful ka, wala man tayong ganon. But what we have is so far more valuable. Sobrang higit na mahalaga.
Amen. And that is our identity. That we are saved through Jesus. You are sealed with the Holy Spirit. Binigyan ka pa, sinelyuhan ka pa ng banal na Espiritu. This is what we have. Pwede po ba tayong balik sa diagram natin? Diagram ba yung tawag doon? No, yung illustration. This is our being. That is our identity. Amen. You are a child of God. You are blessed beyond measure. You have the mind of Christ. Ano man yung sabihin ng mga tao sa paligid mo, ano man yung sinasabi ng sarili mo sa'yo, what matters most is this. What the Bible says is true. At hindi po yun magbabago. Amen. Yun ang sinabi ng ating Panginoon patungkol sa atin kung magpapatuloy po tayo. Amen ba, YDC? Sino po dito magpapatuloy? Praise the Lord. And second point na pag-uusapan natin, because we are united in Christ, God has blessed us with emotional blessings. Yes. He has blessed us with emotional blessings. And balikan natin yung illustration natin kanina. Our emotional blessing is part of the soul. Our personality. Dito, ayan, kung nakikita nyo yan, kasama dyan, yung influence, yung emotions natin, yung affections natin, yung nararamdaman natin, kasama po dyan sa kaluluwa, the soul. Amen. This is immaterial. Pakisabi, immaterial. Ibig sabihin ng immaterial, hindi siya material. Hindi siya mahahawakan. Amen. This is something that is immaterial. Soul, mind, emotions, will, affections, nanggagaling po yan sa ating mga kaluluwa. At nais ng Diyos, hindi lamang tayo mapagpala sa ating spiritual, pero nais ng Diyos, pagpalain niya rin yung emotional life mo. Because the Lord understands, lalo na sa atin ngayon, who is going through many trials, nakakaranas ng mga tawag dito, mga mental health issues. The Lord understands what you are going through. Amen. What we have in Christ is so wonderful. What we have in Jesus is so powerful and humbling na naiintindihan ng Diyos yung nararanasan mong kalungkutan. Kaya ayaw ng Diyos na malungkot ka. Yes. Ayaw po ng Diyos na ikaw depressed ka. Ayaw po ng Diyos na lagi kang anxious, nagwo-worry. The Lord wants you to be happy. Have you ever seen a God who wants you to be miserable? May nakita na kayong Diyos na gusto niya maging miserable yung buhay mo? Not the God that we serve. The God that we serve wants you to be happy. Kaya pakisabi sa katabi mo, yung nakamagmanok-manukan. Amen. Tignan mo yung katabi mo, yung kabila naman, sabihin mo sa kanya, bakit ka malungkot? Sige, sabihin mo. Hindi, buksan mo yung bibig mo. Sabihin mo, bakit ka malungkot? Yan. Ano yung karapatan nating malungkot? Pinagpala tayo ng Diyos. YDC, I want you to see this. Ang dami sa atin ngayon, sobrang lungkot natin. Ewan ko ba kung influensya ba yan ng social media? Influensya ba yan Hindi ko rin alam ano yung factor bakit tayo malungkot. Pero ito lang yung alam ko. Pinalaya na tayo ng Diyos eh. Ito lang yung alam ko. Pinagpala na tayo ng Panginoon. So how can I be sad? Bakit ako babalik sa ganung status ng buhay ko? And siguro, para lang maintindihan ko pa kayo lalo, para lang we are on the same page. Tingnan niyo sa Job 30 verse 25, para maintindihan natin. Have I not wept for those in trouble? Has not my soul grieved? Ibig sabihin, that is the soul. Yung kanina, yung pangalawa, na parte ng ating pagkatao, the soul. A time to weep, sabi sa Ecclesiastes 3:4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. But take note of this. We are not following our emotions. Amen. Hindi dapat natin sinusundan ang ating mga puso. Amen. Amen. Hindi po dapat sinusundan yung ano yung nararamdaman mo. Kaya hindi mo basta-basta dapat yan chinachat. Kuya naman una siyang nag-chat sa akin. Siyempre gusto ko lang maging polite.
Wushu. Polite. Kaibigan ko lang naman siya. Don't get me wrong, YDC. We are not against emotion. Kanina habang nag-worship tayo, I was crying. I was crying. Why? Kasi yung goodness ni Lord, grabe. Kasi ang dami ko ng mga kapalpakan sa buhay ko, pero naging mabuti pa rin ang Diyos. And therefore, He deserves praise. Amen. Aba, magpupuri ako. Magpupuri ako. But take note of this, there's a time to weep. There's a time for everything. There's a time to laugh. Pag pupunta ka sa isang patay, hindi ka naman tatawa. Metene. Diba? Naiintindihan ko, kaklose mo yung mga pamilya niya. Pero pag pumasok ka naman sa kanila, umiyak ka naman. Gamitin mo naman sa tamang paraan yung emosyon mo. Pagpasok mo sa mga may patay, hindi ka tatawa, syempre. O balada pa, may murit na ka. Alam mo yung buong pamilya, umiyak sila. Hindi naluya. There's a time to mourn, there's a time to dance, there's a time for everything. Amen, YDC? Gamitin natin sa tamang paraan ng ating emosyon. We should not be led by our emotion, but we should lead our emotions. Amen. Ulitin ko po yun. Hindi tayo dapat sumusunod sa kung anong nararamdaman natin, dapat sumusunod ang nararamdaman natin sa atin. Sumusunod dapat ang emosyon sa atin. Amen? Kaya pag kinilig ka, sabihin mo sa puso mo, patugot ka pa. Ne? Kung nag-chat yan sa'yo, tapos alam mong hindi pa tama, we should not be led by our emotions, YDC. Amen. Pero tingnan nyo to, this is how sweet the Lord is. Sabi sa Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. This is the Lord. Ang Diyos po natin, hindi po siya indifferent sa mga nakakaranas ng brokenheartedness. Na brokenhearted ka man sa Kanya kasi mas pinili niya yung lalaki na yun kaysa sa'yo. Brokenhearted ka man kasi madalas sinisin ka lang. Broken-hearted ka man kasi madalas, ito sa mga CU leaders, broken-hearted ka kasi sinisin ka ng mga CU mo. Ang taluring CU ko. Sana naman mabiyasa nung mag-reply, ne? Biyasa lang mag-react. He heals the broken-hearted. This is what amazing about our God. Yung Diyos natin nasa langit siya. He is great. He is glorious. Pero pag nakikita niya yung anak niya na may nararamdaman sa puso at bigat na bigat siya, the Lord stoops down. Pinupuntahan niya yung broken-hearted. He personally will. Alam niyo yun, yung story dun sa kay Hagar in the Old Testament. Dahil namamaltrato siya kay Sarah, naaabuso siya kay Sarah, tumakas siya, nagtatago. Kasi nga, buntis tong si Hagar, nagtago siya kasi nga minamaltrato siya. She was deeply broken-hearted. And yet, the angel of the Lord appeared to her. Yung mismong Panginoon, yung nagpakita sa kanya. Because the Lord understands your pain. Grabe yun. Grabing katotohanan yun. He understands your pain. He is acquainted with grief. Kung meron man familiar ang Diyos patungkol sa atin, alam ng Diyos kapag malungkot ka. Kahit kaano po pa yan itago, kapatid. Oo. Marami sa atin, haharap tayo sa mga friends natin, kunwari okay tayo. But deep inside, we know that we are broken. And guess what? Despite of all of those, despite of the hiding, kahit anumang tago mo sa kung anong nararamdaman mo, the Lord sees you personally because He loves you. Mahal ka ng Diyos. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, this has been so comforting to me. Ito yung pinaka nakaka-comfort sa akin bilang isang Kristiyano. Sa dami-dami ng mga pagsubok na pinagdadaanan nating lahat. May mga bagay man na maraming tao, hindi tayo kinakamusta. Diba? May mga hindi man nangangamusta sa atin. Pero do not worry.
Because the Lord understands you. He cares for you. Hindi ka man nila kamustahin, araw-araw ang Diyos, inaalagaan ka niya. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon. He wants you to be happy. Sino ba yun? Gusto ko happy ka? Si Enrile ba yun? Gusto ko happy ka, Ana. Hindi, nanakawin lang yung pera natin. Joke lang. Sorry po. Kung meron mang isa na magsasabi sa atin na gusto niya happy tayo, yun ang ating Panginoon. The Lord wants us to be happy. Sabi sa Psalm 34:18, the Lord is close. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Grabe to. Ibig sabihin, alam nyo, minsan, iniisip natin, ewan ko no, kung katulad ko kayo, pero may mga pagkakataon minsan na kapag sobrang lungkot ko, iniisip ko na malayo ang Diyos. Hindi ba? May mga pinagdadaanan tayong pagsubok, minsan iniisip natin, dun malayo ang Diyos. Kapag nakagawa tayo ng mga kasalanan, iniisip natin, malayo ang Diyos. Di ba? But did you know when we are brokenhearted, the Lord is close to us. The Lord is much closer to us when we are broken. Yung mga panahong hindi yung sobrang saya mo. The moment when you are broken because of your sin, because of your wrong decisions, mas malapit ang Diyos sa'yo. But Lord, I messed up. Nagawa ko na naman po. Sinabi ko, nag-promise ako, hindi ko nagagawin. But Lord, I fell again. YDC, the Lord is closer than you think. Malapit siya sa'yo. And He wants to save you. Nais ng Diyos na maging masaya ka. Amen. He wants you to be happy. He wants us to be happy. God wants us to have joy and peace all the time. Sabi po sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Alam nyo, sobrang blessed natin. Hindi ko lang alam kung nare-realize nyo lang, pero sobrang grabe po ang pagpapala ng Diyos. Kung may sobra man talaga, yung mga pagpapala ng Diyos. Kasi may mga pagkakataon na alam ko sa sarili kong hindi ko deserve yung pagpapalang ito, pero binibigay pa rin ng Diyos. Alam mo sa sarili mo na pumalpak ka dito, and yet, here is the hand of God blessing you, protecting you, making you happy, making you joyful. Bakit ka magmanok-manukan? Amen. Bakit ka magmamanok-manukan? Bakit? Dahil ba hindi ka nireplyan? Maglulungkot-lungkutan ka na dahil na-reject ka? Maglulungkot-lungkutan ka dahil napagalitan ka? Maglulungkot-lungkutan ka dahil yung mga pinapangarap mo hindi pa nangyayari? Sinabi dito, the God of hope. Ibig sabihin, pag nagtiwala ka sa Kanya, may pag-asa. This is the God that we serve. We are blessed indeed. Much more blessed than we think. Much more blessed. Higit na pinagpala. And I have days, sasabihin ko sa inyo, nung time na nararanasan ko yung anxiety because of my wrong decision, take note. Yung anxiety na naranasan ko, nanggaling siya sa maling decision ko. I have made a wrong decision before in my life. I have entered in a relationship na dapat hindi pa pwede. And certain things happened because of my wrong decision. And every night, I am anxious. Nagwa-worry ako kung meron pa bang pag-asa yung buhay ko. Because I've made the wrong decision. Every night, hanggang madaling araw yon, ng 2 a.m., I was simply crying. Gigising ako ng madaling araw para lang umiyak because I am so anxious. Thinking, kung yung buhay ko ba na to, may mararating pa. But did you know, sa kabila po ng napakadilim na pangyayari sa buhay ko, I saw a light, and that is Jesus. Sa mga panahong malungkot ako, nandyan yung Panginoon. He is with me in the fire. Sa kalagitnaan ng aking nararanasan, hindi siya malayo, kasama ko siya sa apoy. He is with me in the fire. He is with me in the storm. So I will be still. Magiging payapa ako. My soul will be at rest. Lalong-lalo na pag nandyan na yung mga pressure ng mundo. Yung pinsan mo, tineng makanya, ikala ka pa. Yung pinsan mo, taas ng grades. Yung kapatid mo, taas ng ganyan. Kapatid mo, may ganito. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Sa kabila ng lahat ng mga influensyang yun, there is this voice
that says to me, peace, be still. Because I know my God is in control. Hindi niya hahayaan na lahat sa buhay ko masisira. He is God and I am not. So therefore, I can trust Him. Kaya ko magtiwala sa Kanya. He wants us to be joyful. He wants us to be at peace. Amen. Ayaw ng Diyos na lagi kang nababagabag. Naburi na lagi kang anxious. Amen, YDC. Ewan ko lang mamaya sa second set natin kung paano tayo magre-rejoice sa lahat ng ating natututunan ngayon. Pero ako ngayon, excited ako mag-worship. Because this is what we have. This is what we have, YDC. This is our portion in the Lord. This is our portion. God wants us to have joy and peace all the time. A happy heart, a merry heart makes the face cheerful. But the heartache crushes the spirit. Alam niyo yung isang taong broken-hearted, makikita mo sa countenance niyan, parang nangingitim no? Hindi yung kulay. Grabe kayo sa akin yan no? Makanya kayo. Aliko matuling, aliko. Tumatawa yung maitim rin naman siya. Love you, brother, kapatid Kian King Gino. A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. The discerning heart seeks knowledge, but the mouth of a fool. Alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, yung last verse, yung verse 14, it is so important kung paano magiging masaya yung puso mo. But the mouth of a fool feeds on folly. Kung ano yung finifeed mo sa sarili mo, yun ang nagiging status ng puso mo. Kaya nga, YDC, kung puro problema, kung puro drama yung nakikita mo sa Facebook mo, sa Reels, puro love life, yung magiging status ng puso mo, kahit hindi pa panahon, maghahanap ng jowa. Kaya nga, be careful on what you feed daily. O nung pekanan mo na yung salita na ninggino yung sarili mo, edi naging safe ka pa. Amen? Marami kasi sa atin, may nakita lang sa Facebook, wow. Be careful on what you feed on yourself. A happy heart makes the face cheerful. Amen. The Lord wants us to be happy. Proverbs 17:22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. A cheerful heart is good medicine. How can you make someone that is sad to be happy? By looking at Jesus. Because He has grace available for us. Kaya kahit ano man ang pinagdadaanan nating problema, gaano man ang status ng puso natin, we may not understand what we are going through, but one look at the cross will change everything. Hallelujah. It will change everything. This is our God. Oh, this is what we have in Christ. Christ Jesus came to give us grace. He'll give us grace. Hallelujah. Hallelujah. We can now experience the blessings of the kingdom of God by living in righteousness, peace, and joy through the Holy Spirit. Mararanasan natin ito kapag tayo. Ang sinasabi dito sa Romans 14:17-18, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Alam nyo, napaka-comforting ng verse na to. You know why? Ibig sabihin, yung kaharian ng Diyos, hindi siya subjective sa mga material na bagay. Kaya kahit yung walang pangkain, walang pang-inom, pag na kay Kristo yan, kasama siya sa kingdom of God. At lahat ng pangangailangan ng taong yon, gaano man siya kahirap, ipoprovide ng Diyos. Because He is part of the kingdom of God. And all of us here are part of the kingdom of God. But of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kapag tayo daw, nararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos, it is not subjective to what we have. Hindi siya sa kung anong material na bagay na meron ka, YDC. Wala ka mang iPhone 16 ngayon, okay lang dahil may kapayapaan ka. Wala ka mang jowa ngayon. Hey! But still I have the Holy Spirit, I can rejoice. Come on. Habang sila nagmamadaling nagjojowa tapos nabo-broken hearted, ako meron akong Kristo sa puso. Oh, therefore I can rejoice. I can rejoice. I can rejoice. I am content because I am part of the kingdom of God. Hindi ko kailangan magmadali. I am at peace. Hallelujah. Praise the Lord. And last, because we are united in Christ, God has blessed us with physical blessings.
Amen. Yes, this is how good the Lord is. Pastor, sinasabi mo kanina, dapat nakafocus tayo hindi sa pera, hindi sa gamit. Yes. Yes. But don't get me wrong. This is how good God is. God wants us to be blessed, not just spiritual, not just our emotional life, but even our physical bodies. Nais ng Diyos na pagpalain ka niya sa mga material na bagay. Pastor, hindi ba yan prosperity gospel? No, this is not prosperity gospel. Why? Because what we have received in the spiritual is a manifestation of our physical. Kaya kung ano yung natanggap natin sa spiritual na buhay natin, mararanasan natin yung lalabas sa mga physical na bagay. Tignan natin ulit yung illustration, yung graph. Graph pa yung tawag doon or something. Yan, oo. Look, if we are blessed spiritual, dahil nga nasa sa atin si Kristo, sa ating spirito, hindi pwedeng hindi niya pagpapalain ang ating kaluluwa. At higit sa lahat, hindi niya pwedeng hindi pagpalain ang ating pangangatawan. Amen. That is why, tignan nyo, God has blessed us with family. Alam nyo, sinabi ko kay Pastor Joshua, skip ko na yata itong part na to. But the Lord said, talagang ang clear, sabi ng Lord, hindi. Kailangan mo sabihin yung katotohanan na gusto ko silang bigyan na mapapangasawa nila balang araw. Yes. One day, the Lord wants to bless you, a husband and a wife. Sa mga lalaki dyan, nasan yung mga lalaki? Single. Sige, magtaas ng kamay. The Lord wants to bless you with a wife one day. Sa mga babae naman, yee. The Lord wants to bless you a loving husband. Yes, gusto kang pagpalain ng Lord na may na asawa na may takot sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Tignan nyo. Kaninang pinagbabawalan kayo, ang tahimik nyo. This is the truth. The Lord wants to bless you with a husband and a wife. Balang araw, ipapakilala na ni Lord sa'yo yung the one. Hey. Yes, ipapakilala niya na sa'yo. But, take note of this, YDC. There is a standard. Listen to me. Not on your own time, but in the ways of God. Hindi sa paraan na gusto mo. Dahil dito tayo nagkakatalo. Oo, nais kang bigyan ng Diyos na magiging asawa mo balang araw, pero hindi sa paraan na gusto mo. Siyempre, having Jesus Christ as our Lord and Savior, He wants us to give the best for us. Gusto niyang ibigay yung the best para sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magmadali. Huwag mo nang i-rush. Ay, meron pa. Sabihin mo sa katabi mo, ito. Listen to me. Huwag ka nang mag-compromise. Huwag na. It is not worth it. Huwag mo nang i-compromise yan. Huwag mong sisirain yung love story ng Diyos para sa'yo. Ay! That is why, look at this. Hindi nyo ba napansin, unang pinagpala ng Diyos sa atin yung spiritual? Para alam natin na yung pinaka-priority natin, hindi yung maghanap ng jowa, ay yung makilala si Kristo. Para kapag darating yung araw na ipapakilala niya na sa'yo, pareho na kayong mature sa spiritual na buhay nyo. Balik tayo sa graph, dun sa illustration. Balik tayo sa graph. Marami sa atin, inuuna natin ito. Yung sa labas, inuuna natin maghanap ng jowa. Kaya ang nangyayari, nagiging malungkot ang kaluluwa, ang spirito natin nanghihina. Kaya nga mabilis magkasala yung katawan dahil yung spirito nanghihina. Sumusunod yung kaluluwa sa katawan. Dahil yung katawan mo, gustong makipag-sex kay ganyan, kasi nagmadali ka, gusto mo na magkaroon ng jowa, pero alam mo, hindi ka pa prepared spiritually tsaka sa kaluluwa mo. Dahil nga mahina si spirit at hindi ka nagbibigay ng priority sa spirito mo, therefore, ang mangyayari, susunod ang kaluluwa sa katawan. Kapag sumunod ang kaluluwa sa katawan, nauna yung katawan, pinangunahan ka ng emosyon, pinangunahan ka ng puso, yung tinatawag nating pagpapala, nagiging sumpa. Yes, the Lord wants you to be blessed. He wants to give you the right person. Kaya nga kasama doon sa pagbibigay niya
ng magandang pamilya sa atin, itong salitang to, yung salitang waiting. Yung salitang waiting, yung salitang process. Process. Ulitan process. Kasi marami sa atin dito, ayaw maniwala sa proseso na yun eh. Oo. Process na yun, man-made mo eh. Gawa-gawa din mo ring leadership. Alam mo, pag binasa mo yung Bible, marirealize mo na yung pinaka-priority mo is ito. Hindi ka na mag-worry about sa kung anong meron ka. Kasi alam mo, ibibigay ito ni Lord. God has blessed. Tingnan nyo to sa Matthew 6:25-26. That is why I tell you not to worry about everyday life. Huwag ka na mag-worry kung ano yung mga bagay na kailangan mo sa pang-araw-araw. You don't have to worry about material things. Is it life more than food and your body more than clothing? Hindi ba yung buhay mo mas mahalaga ba? Mas mahalaga kaysa sa mga bagay na yan? Yes, part dito sa physical blessing na to. Yung magiging future natin, yung future husband and wife. Pero hindi yun yung main goal. That is not the focus. The focus is to prioritize Jesus. Balik tayo sa graph. Huwag po natin alisin yun. It is to prioritize this. This is your main priority. Amen. This is your main priority. Hindi dapat napupunta yung atensyon natin sa body. Hindi dapat napupunta yung atensyon natin sa mga physical na bagay. Amen. So don't worry, sabi sa 31-33, don't worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. Ibig sabihin pala, kung mas concern ka sa mga pang-material na bagay, mas concern ka sa kung paano ka makakahanap ng jowa, paano mo masasatisfy yung sarili mo. Ibig sabihin, that is a thought life of an unbeliever. Eh hindi na tayo ganun, di ba? Amen. Di ba binago na tayo? Di ba na kay Kristo na tayo? So hindi na tayo papatalo sa mga bagay na yan. Ano yung sinabi ni Jesus dito? Verse 32. Tignan nyo to. Verse 32. Verse 33. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you some. He will give you a little. He will give you half of everything. No. He will give you everything. Yes. Kasama po ang magiging future mo dun. Kasama po ang magiging love life mo dito. Kung ipa-prioritize po natin ang ating Panginoon. Amen. So YDC, you don't have to be anxious. Hindi mo kailangan maging anxious. Pastor, kasi sila may jowa na, yung mga tropa ko, may mga jowa na sila, ako na lang wala. 14 ka pa lang. Seek the kingdom. Amen. Enjoyin natin yung relationship natin kay Lord. Sa pag-i-enjoy natin sa relationship natin sa Lord, hindi natin namamalayan si Lord. Ino-orchestrate niya na lahat ng bagay sa buhay natin. Hanggang sa mararanasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. And God wants us to be blessed with good health. Sabi sa 3 John 1:2, I hope all is well with you, that you are healthy in the body. Nais din ng Diyos na ang ating katawan ay malakas at pinagpala at pinagaling ng ating Panginoon. Amen. He wants you to be healthy. At ang health na yan, ibinibigay ng Diyos, hindi po para gamitin natin sa pagpupuyat para makausap po natin yung mga kachat natin magdamag. Amen. Ginagamit po yung kalakasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. The reason why the Lord is giving you divine health for you to use it to advance His kingdom. Amen po ba? He wants us to be healed. He wants us to be healthy. And to be saved is also to be healed. Napag-usapan na po natin ito. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yung ibig sabihin po ng save sa Greek is sozo. It is to deliver, it is to protect, it is to heal and preserve. So ibig sabihin, kasama sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun pong pagpapagaling ng ating mga karamdaman. Amen po ba, YDC?
Sabi sa Isaiah 53 verse 4 to 5, surely He took up our pain and bore our suffering. This is not a figurative word. This is literal. Na lahat ng ating mga karamdaman, lahat ng ating mga pagsubok, naipako na po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So therefore, yung pong sinabi ni Jesus that by my stripes, you are healed, that is true. Ibig sabihin, pinagaling ka na ng Panginoon. And right now, I am declaring and I am praying kung sino man pong may karamdaman na nakakaranas po ngayong sa oras na to, you are healed in Jesus' name. Because of what Christ has done. Malaya ka na, kapatid. Pinalaya ka na ng Diyos. Pinagaling ka na ng ating Panginoon. At na-fulfill po ito sa Matthew 8:16 to 17. Makikita po natin ito that Jesus ministered and this was to fulfill what was spoken to the prophet through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our disease. Sabi sa Psalms 103:2-3, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag nating kakaligtaan lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa nakaraan dahil magiging angkla po natin yan sa mga darating pa na panahon. We will have the assurance that God will be faithful dahil sa mga bagay na ginawa niya po dati sa mga buhay po natin. Minsan ka nang pinagaling ng Diyos. Minsan nang nag-provide ng Diyos sa'yo sa mga imposibleng paraan. The Lord will do it the same. Because He is faithful. Who forgives all your sins and heals all your diseases. It is always God's will for us to be healthy in order to serve Him enthusiastically for His glory. Amen. Nais ng Diyos maging malusog po ang pangangatawan natin. Pero wag po nating gagamitin ito. Wag nating gagamitin ang ating pangangatawan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. When the Lord blessed you physically, use it to serve Him. Amen. Maglilingkod po tayo. Amen, YDC. Alam ninyo, punong-puno yung kwarto ngayong oras na to. And we are praying na darating po yung araw dahil lang bawat isa nagpagamit sa Diyos, ay hindi na tayo magkakasya dito. Kung magpapagamit po tayong lahat sa ating Panginoon. Amen, YDC. And, meron lang sa napag-usapan natin, gusto ko lamang ibigay sa inyo to. The cross was a gateway, This was a gateway for us to experience the blessing of God. Yung cross. Yung ginawa ni Jesus sa cross, this was the way for us to experience the blessing of God. Dahil kung hindi po nangyari ito, hindi tayo makakapasok sa favor ng Ama. Nakakasunod ba, YDC? Alam ko patapos na tayo, pero let me just give this to you. It deals with our spiritual deadness. Dahil sa krus na yan, nung nanampalataya tayo, nabuhay yung namatay nating kaluluwa. Nabuhay yung patay nating spirito. Amen. Dahil sa krus na yan, yung emotional life natin, nabubuhayan ng sigla. Dahil naiintindihan natin minsan nang naranasan ni Kristo ang mahirapan siya. And lastly, dahil sa krus na yan, dahil sa ginawa ni Jesus, we can now experience physical healing. Dahil kasama sa krus na yan, ipinako yung mga karamdaman po natin. Amen. And before we end, sige, summarize na natin to. The blessings of God, spiritual blessings, emotional blessings, and the physical blessing. Before the last verse, let me share to you this illustration. Sharan. Yun. Ano yung napapansin nyo sa larawan? This was a man. Tignan nyo yung mukha niya, nakikita nyo yung mukha niya. Kung nakikita niyo yung mukha niya, he was so eager to grab yung mga bagay dito sa lupa. Humahawak siya ng, ang tawag doon, rake. Humahawak siya ng rake because he was striving all day sa kanyang buhay para makuha yung mga bagay dito sa lupa. Yung pleasure, yung worldly pleasure, yung bagay na makakapagpasaya sa kanya. Without him noticing that Jesus was giving him the most important blessing of all, the crown of life. But because this man was so eager to strive sa mga bagay dito sa lupa, he was neglecting what Jesus Christ is giving him. Nani-neglect niya yung bagay na ibinibigay sa kanya ng ating Panginoon. This man was so eager to get. He was striving. Nire-rake. Alam niyo yung rake? Yung basta yung rake na yung tawag doon.
Basta Rick. He was striving all day para lang mahanap yung bagay na makapagpapasaya sa kanya. And many of us are like this man. How many times sa life mo you've been striving to find something that will make you happy, but you end up frustrated and miserable? How many times in your life you've been striving to find the pleasures of this world? Nung nakuha mo, wala naman palang naibigay na maganda sa'yo. You end up sad and miserable. But as we strive to get the things that we want dito sa mundo, Jesus was offering something that is much better, something that we need, and that is the crown of life. It is union with Him. It is life with Jesus Christ. How many of us are like this man? Pinagpapakahirap tayo, makuha lang yung mga bagay na nakapagpapasaya sa buhay natin. Pero nung nakuha mo, anong nangyari? Naging masaya ka ba? No. Hindi pala. Because the only thing that can make us happy, the only thing that can satisfy us is the blessing of God. And who is that blessing? That is Jesus. Kaya sinabi sa Colossians chapter 2 verse 10, so you are complete through your union with Jesus. Makukompleto ka through your union with Christ. It is when you found Christ that makes you complete, who is the head over ruler and authority. Ibig sabihin neto, YDC, when you already found Jesus Christ, you have everything you need. Ibig sabihin, YDC, pag nasa iyo na si Kristo, lahat ng bagay, meron ka na. Which means, Jesus is enough. He is enough. Sapat si Kristo, kapatid. Sapat si Kristo. Christ has given you the identity. Christ has made you joyful, and Christ will heal all your diseases. It is Jesus who will complete us, not the things of this world. Hindi po yung asawa yung kukumpleto sa'yo. Hindi po yung boyfriend, hindi rin yung babae, hindi yung lalaki, hindi yung mga material na bagay yung kukumpleto sa'yo. The only thing that can satisfy and complete you is Jesus. He alone completes us. That is why this afternoon, if you are longing and if you fell or if you feel that your life is incomplete, I want you to stand. And as we worship the Lord, let us commune.